Kabanata 2821. Iyon ay isa lamang sa mga hibla ng kamalayan ni Quinlan at hindi dala ang lahat ng kanyang alaala. Kaya't nakita niya lamang na pamilyar si Dexter ngunit hindi siya maalala. Mabilis na ikinwento ni Dexter ang mga nakatagpo niya sa matandang pulubi. Matapos makinig ay pinagalitan ni Quinlan si Dexter. Naaalala ko na ngayon, Brat. Tinabi ko sa iyo. Iligtas mo lang kami sa pamamagitan ng paggamit ng isang high dark level na banal na sandata para laslas ang espasyo. Paano mo magagawa ang isang mid-dark level na banal na sandata? Tingnan mo kung ano ang nagawa mo ngayon. Hindi mo lang kami nabigo na iligtas. Kundi baka naalarma mo pa si T.S. Nagmamadaling tanong ni Dexter. Kung mapapansin ni T.S., magagawa ba niyang saktan si Lacey? Ang laging inaalala ni Dexter ay ang pagbabantaan siya ni T.S. kay Lacey. Sabi ni Quinlan, makakatiyak ka, hanggat kami ni Lacey ay nasa parallel universe na iyon. Hindi masisira ni T.S. ang espasyo para saktan kami. Kahit gaano pa siya kikaye. Habang buhay, mas gugustuhin kong patayin ako ni T.S. Nakahinga ng maluwag si Dexter. Ayos lang basta hindi madikita ng daliri ni T.S. si Lacey. Pagkatapos, idinagdag niya, matandang pulubi. Hindi nasisiyahan si Quinlan. Ano ang tawag mo sa akin? Bakit mo ako tinatawag na matandang pulubi? Wala kang manners. My name is Quinlan Hayes. Or you can call me Mr. Hayes. Tumango si Dexter. Lahat tama. Ang dahilan kung bakit hindi ako gumamit ng high dark level na divine weapon para laslasin ang parallel universe ay dahil wala akong fire seed. Kaya hindi ako makakagawa ng high dark level na divine weapon. Tinabi ni Quinlan. Wala kang mga buto ng apoy. Bobo ka ba? Maaari mo lamang pasunurin ang isang primordial beast. Ang mga primordial beast na iyon ay maaaring magbigay sa iyo ng mga spirit peel. Ng mga mahahalagang materyales para sa paglikha ng mga buto ng apoy. Tuwang-tuwa si Dexter. Maaari kang gumamit ng mga spirit peel para lumikha ng mga buto ng apoy. Ang galing. Inaway-kaway ni Quinlan ang kanyang kamay at sinabing, hold on. Let me think about it. Maingat. Ang mga buto ng apoy ay tila hindi nilikha mula sa mga spirit peel. Napakatagal na. At ang aking memorya ay medyo malabo. Oh, naalala ko na ngayon. Kapag sinira mismo ng isang primordial beast ang spirit peel nito, maaari itong maging buto ng apoy. Self-destruct ang spirit peel nito. Bahagyang nawala ng gana si Dexter. Ang mga primordial beast ay sobrang nakakatakot. Kahit na noong nakipagsanib puwersa si Dexter kay Soulwolf at sa iba pa. Hindi sila katugma sa isang primordial beast tulad ng Minotaur. Sa huli, halos hindi nila nagawang patayin ang Minotaur sa tulong ng Fortuna at Camp South Master. Ang pagpilit sa isang primordial beast na sirain ang sarili nitong spirit peel ay magiging mas mahirap. Napabuntong hininga si Dexter. Ang mga primordial beast ay masyadong malakas at mahirap talunin. Matandang pulubi Mr. Yes. Mayroon ka bang ibang paraan para makakuha ng mga buto ng apoy? Umiling si Quinlan. Wala akong maisip sa ngayon. Ngunit hindi iyon tama. Kung wala kang mga buto ng apoy, maaari ka lamang mag-forge ng mga banal na sandata hanggang sa low dark level. Dapat ay mayroon kang mga buto ng apoy upang tumulong sa proseso. Kung gusto mong mag-forge ng mid-dark level at mas mataas na divine weapons, paano mo ginawang divine weapon ang mid-dark level kung wala kang nakuhang fire seeds? Tinabi ni Dexter. Salamat lang iyon kay Fortuna. Binigyan ako ng subordinate ko ng isang spirit peel. At pagkatapos nakainin ni Fortuna ang tableta, hindi namamalayang nagluwa ito ng buto ng apoy. Nagawa kong pekay ng banal na sandata ng mid-dark level dahil sa buto ng apoy na iyon. Oh, Quinlan questioned. Brat, niloloko mo ba ako? Anong uri ng halimaw ang napakalakas na kaya nitong lunukan ang isang spirit peel at direktang gawing buto ng apoy? Maliban kung pinag-uusapan mo ang tungkol sa isang sinaunang primordial beast. Hindi iyon posible. Kahit na ang mga nakababatang primordial beast ay sesubog kung basta-basta silang umiinom ng mga spirit pills. Paliwanag ni Dexter. Speaking of which,
This Fortuna is indeed no ordinary creature. Mr. Yes, you mentioned you're the first master of Thias Island. Totoo ba yun? Mayabang na tugon ni Quinlan. Siyempre, ako ang unang tao sa Thias Island. Sa tingin mo ba magsisinungaling ako tungkol sa ganoong bagay? Sabi ni Dexter. Kung ganoon, dapat kilala mo si Fortuna. Kabanata 2822. Oh, Quinlan uttered. Sabihin mo sa akin ang background ng nilalang na ito. Dexter elaborated. Tinasabi ni Fortuna na siya ang hari ng dragons mula sa nakaraan at ang hari ng lahat ng primordial beasts sa Thias Island. Dahil ikaw ang unang master ng isla, dapat mong malaman ang tungkol dito. Hari ng mga dragons. Nang marinig iyon, laking gulat ni Quinlan na halos malaglag ang kanyang panga. Nagmamadaling tanong ni Dexter. What's the matter, Mr. Yes. So, you do know King of Dragons. Si Quinlan ay nasa estado pa rin ng pagkatulala at hindi pa nakakabalik sa kanyang katinoan. Matapos ulit-ulitin ni Dexter ang kanyang mga tanong, kawakas ay hinayla ni Quinlan ang sarili. King of Dragons. I do know it. Magkakilala kami noon. Tuwang-tuwa si Dexter. Natutuwa akong marinig iyon. Si Mr. Yes. Sa totoo lang, Fortuna, o King of Dragons, ay lumunok ng isang spirit pill at nagdere ng buto ng apoy upang tulungan akong gumawa ng banal na sandata. Dati, si Fortuna ay aking lingkod at alagang hayop. Nagawa kong turuan ito na gawin ang aking utos. Gayunpaman, pagkatapos nitong manumbalik ang mga alaala at mapagtanto na ito ay hari ng mga dragon, iniwan ako ni Fortuna at hindi na sinunod ang aking mga utos. Dahil magkakilala na kayo, nais kong hilingin sa iyo na makiusap kasama ang King of Dragons para tulungan akong gumawa ng isang banal na sandata. Ano? Isang bahagyang nakakatakot na tingin ang bumungad sa mukha ni Quinlan. Umunat ang noo ni Dexter. What's wrong? Mahirap bang abutin yon? Mabilis na sumagot si Quinlan. Medyo mahirap nga iyon. Dahil ba hindi kayo in good terms ni Fortuna? Kaya natatakot kang hindi ito makikinig sa iyo. Paano ko ito ilalagay? Noong nakaraan, kinokontrol ng King of Dragons ang Primordial Beasts area. At ako ang namamahala sa teritoryo ng tao. At hindi kami nakikialam sa isa't isa. Hindi kami magkaaway. Ngunit gagawin ko. Huwag mong sabihing magkaibigan tayo. Kung ayaw sumuko ni Fortuna, bakit hindi tayo magsama-sama at pilitin itong pagsilbihan tayo? Gayunpaman, umiling si Quinlan. Iyon ay hindi angkop sa lahat, Mr. Yes, don't tell me you're no match for Fortuna. Kaagad namang gumanti si Quinlan. Nakakainis. Noon, si Fortuna ay walang iba kundi isang maliit na uod sa akin. Halos ilang beses ko na itong balatan para gawing sopas. Paanong hindi ako mapapantayan nito? Binata, huwag kang magsalita ng kalokohan. Kung wala kang alam, mind your words, or I'll pile you. Pero parang may pangamba ang ekspresyon mo. Ang pagpukaw sa kanya ay talagang nagtrabaho. Agad na sumimangot si Quinlan. You brat. Do you take me as a weakling because I'm not displaying my strength? Let's meet with King of Dragons now. I guarantee na kapag nakita ako nito, mapapaluhod agad ito sa paanan ko. Ganoon ba? Napangiti si Dexter. Gusto kong makita ang King of Dragons na humihingi ng awa sa kanyang mga tuhod. Ito ay magiging isang kamangha-manghang tanawin. Huwag na tayong mag-antala at umalis na. Si Quinlan, na hindi mapalagay, ay sumunod kay Dexter palabas. Sa totoo lang, tama si Dexter. Si Quinlan ay hindi katugma sa King of Dragons. Noon, si Quinlan ay isa lamang hamak na magsasaka sa mundo ng mga tao. Nang maglaon, hindi sinasadyang napadpad siya sa Thias Island. Noong panahong iyon, ang isla ng Thias ay hindi kasing sigla gaya ngayon. Ang kapaligiran ay baog, at halos walang mga halaman, lalo na ang mga hayop. Gayunpaman, mayroong isang hindi kapani-paniwalang makapangyarihang pag-iral sa Thias Island. King of Dragons. Tasandaling tumuntong si Quinlan sa isla. Nakasalubong niya ang hari ng mga dragon.
Sa sandaling iyon, ang unang naisip ni Quinlan ay tapos na siya. Naisip niya na siya ay lalamunan ng hari ng mga dragon. Magiging dumi nito, at tuluyang mawawala sa mundo ng walang bakas. Nakapagtataka, ang King of Dragons ay tila walang gaanong interes kay Quinlan. Marahil ito ang unang pagkakataon na nakakita ito ng tao at nakakatuwa ito. Kaya pinaglaruan siya nito sandali. Matapos magsawa, hinawakan pa ng King of Dragons si Quinlan at ginamit ang kanyang buhok upang panasan ang hulihan nito. Nasusuka pa rin si Quinlan sa tuwing naaalala niya ang tagpong iyon. Hindi makaalis sa isla ng Thies. Walang pagpipilian si Quinlan kundi ang mabuhay sa isla. Kabanata 2823. Gayunpaman, araw-araw siyang hinaharas ng mga hayop. At halos mamatay siya ng ilang beses. Hindi naging madali ang pamumuhay doon. Sa huli, tumingin si Quinlan kay King of Dragons. Ang huli ay isang Panginoon sa Thies Island. Kung makapasok siya sa magandang libro ng King of Dragons, walang halimaw na maglalakas loob na atakihin siya. Gayunpaman, walang ideya si Quinlan kung paano niya dapat paboran ang hari ng mga dragon. Kinailangan niyang hayaan ang King of Dragons na kilalanin ang kanyang halaga upang makapagtatag ng isang relasyon sa huli. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagmamasid sa King of Dragons mula sa mga anino, napagtanto ni Quinlan na ang King of Dragons ay sinalanta ng isang issue. Ang King of Dragons ay lumulunok ng isang spirit pill kada 2 araw. Ngunit dahil ang enerhiya sa spirit pill ay napakalaki, ang King of Dragons ay magdurusa mula sa hindi pagkatunaw ng pagkain at paninigas ng dumi. Nagkataon lang, marunong magmasahe si Quinlan. Kaya nagboluntaryo siyang imasahe ang King of Dragons para matulungan itong matuno ang spirit pill. Gumana ito, kapag gamot ni Quinlan. Nalutas ang problema sa kalusugan ng King of Dragons. Natural. Nagsimula ang King of Dragons patungkol kay Quinlan na may higit na kahalagahan. Itinabi nito si Quinlan sa kanyang tabi para sa mga masahe. Paminsan-minsan, si Quinlan pa nga ang gaganap bilang toilet paper ng King of Dragons. Si Quinlan ay isang mahinang tao. Ngunit pagkatapos ng malapit na pakikipag-ugnayan sa hari ng mga dragon at sa paminsan-minsang pag-inom ng tubig na babad sa dragon scale, siya ay lumakas at lumalakas sa pisikal. Di nagtagal, maraming mga primordial beast ang hindi nakatugma kay Quinlan. Ngunit hindi pa rin kayang pantayan ni Quinlan ang kapangyarihan ng King of Dragons. Posible bang magkaroon ng konsiderasyon sa akin ang King of Dragons? Ang pinaka-inaalala ni Quinlan ay kung paano siya gagamitin ng King of Dragons bilang toilet paper sa sandaling makita niya ito. Inaasahan lamang ni Quinlan na ang hari ng mga dragon ay iligtas ang kanyang dignidad. Sa sandaling lumabas sila ng silid, tinabi ni Dexter kay Soul Wolf at sa iba pa, "Let's go. Tumama ka sa akin sa Primeval Forest." Nagbahagi ng tingin si Soul Wolf at ang iba pa. Hindi man sila nagpalitan ng salita ay kitang-kita nila ang takot sa mga mata ng isa't isa. Ang mga primordial na hayop ay nasa lahat ng dako sa primeval na kagubatan. At lahat sila ay makapangyarihang mga nilalang. Kahit nagsanib puwersa sila, muntik pa rin silang mapatay ng isang minotaur. Sa madaling salita, malapit sa zero ang pagkakataong makaligtas sila sa paglalakbay patungo sa pugad ng primordial beast. Gayunpaman, ito ay isang utos mula sa Great Marshal. At ang Soul Wolf at ang iba pa ay walang pagpipilian kundi sumunod ng walang anumang tanong. Gayunpaman, napansin ni Dexter ang pag-aalala sa kanilang mga mata. He reassured, "Don't worry. I have a ace up my sleeve. Makakatakas pa rin tayo kung makatagpo tayo ng panganib." Nang marinig iyon, natahimik si Soul Wolf at ang iba pa. Pagkatapos ay maingat na nagtanong si Quinlan, "Ano ang alas sa iyong manggas?" "Dexter, ikaw naman. Kahit hindi natin mapanalunan ang King of Dragons, makakatakas pa rin tayo sa Primeval Forest. Di ba? At saka, sigurado akong mananalo kalaban sa King of Dragons. After ang lahat, ang King of Dragons ay katulad ng isang maliit na ahas sa iyo noon. At halos maluto mo ito. At saka, nakikita ko na ang King of Dragons ay hindi pa ganap na nakaka-recover sa kanyang peak state." Halos mapabuntong hininga si Quinlan. Paano ko sasagutin ito?
Akala ko may trump card talaga si Dexter para makatakas kami. Pero ako pala ang trump card niya. Masasabi ko ba talaga sa'yo ang totoo? Ang katotohanan tungkol sa kung paano ako lamang ang King of Dragons toilet paper. Kalimutan mo na ito. Hindi ko kayang ipahiya ang sarili ko ng ganyan. Sa halip ay mag-iisip ako. Pagkalabas ng Camp South, nagtungo sila sa primeval forest. Walang nakapansin na isang maliit na berdeng ahas ang nagmamasid sa kanila mula sa isang tahimik na sulok. Nang makaalis na si Dexter at ang iba pa, ang ahas ay mabilis na tumalikod at nagmamadaling lumipad paminsan-minsan hanggang 4 na metro ang taas. Biglang lumingon si Dexter sa likuran niya at nakasimangot. Maingat na nagtanong si Soul Wolf at ang iba pa. Ano ang problema? Dexter, may naramdaman ka bang kakaiba? Tanong ni Dexter. May nararamdaman ka ba sa paligid natin? Si Soul Wolf at ang iba ay sumulyap sa iba bago sabay-sabay na umiling. Hindi. Kabanata 2824. Pagpapatuloy ni Dexter. Parang may nakatingin sa amin. Pero hindi masyadong malakas ang pakiramdam. Pero kung wala kang naramdaman, baka mali ang pagkabasa ko. Tumigil sila sa pag-iisip dito at nagpatuloy sa kanilang paglalakad. Ang maliit na ahas na nag-especially iyak kay Dexter ay nagmamadaling pumunta hanggang sa makarating ito sa isang batik-batik na higanteng sawa na kilala bilang Korra. Sumirit ang maliit na ahas kay Korra at ipinaalam sa huli ang eksenang naobserbahan nito. Nang marinig ni Korra ang ulat ng kanyang nasasakupan, ngumisi ito. Mga mangmang. Hindi ako makapaniwala na papunta sila sa primeval forest para hanapin ang King of Dragons. Nililigawan nila si kamatayan. Kailangan kong ipaalam ito kay Thea sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay tinapik ni Korra ang ulo ng maliit na ahas gamit ang buntot nito at pinuri. Good job, little child. Makakakuha ka ng 2 itlog para dito. Hindi ito ordinaryong itlog, ito ang itlog ng ibong Firetail. Kapag nakakonsumo ka ng itlog ng ibon ng Firetail, malapit nang ma-upgrade ang iyong kapangyarihan. Magsumikap ka para sa akin. At malapit ka nang maging isang worm na tulad ko. Masiglang tumango ang maliit na ahas. Nagpasalamat kay Korra. Sa sinabi nito, lumiit si Korra at naging isang average size na batik-batik na ahas bago pumailan lang sa hangin sa pamamagitan ng paglulunsad ng sarili nito gamit ang buntot nito. Pagkatapos ng 10 minutong paglipad, nahanap ni Korra si Thies at nakayakap sa kanya. Papunta si Thea sa Camp South para makipagkita kay Dexter nang lumitaw si Korra. Huminto siya sa kanyang paglalakad at nagtanong. Korra, bakit ka pumunta sa akin? Mabilis na tanong ni Korra. Lord Thies, pupunta ka ba sa Camp South para hanapin si Dexter? Tumango si Thies. Talaga, gusto kong malaman sa sarili ko kung gaano kalakas si Dexter para maging matapang na gawin ang gusto niya sa isla ko. Pumalaklak si Korra. Lord Thies, hindi mo na kailangan pang pumunta sa Camp South. Wala si Dexter sa ngayon. Nagsalubong ang kilay ni Thies. Wala siya sa Camp South. Saan siya nagpunta? Lord Thies, masasabi ko sa iyo kung nasaan siya. Pero may maipapangako ka ba sa akin? Pinalot ng bahid ng galit ang mga mata ni Thies. Bakit? Are you trying to negotiate with me? Nanginginig sa takot si Korra at dali-daling sinabi. Maawa po kayo, Lord Thies. Hindi ko po sinasadya. Gusto ko lang pong sundan si Dexter kasama kayo. Lord Thies, please give me this wish of mine. Thies then apathetically uttered. Magsalita ka. Nasaan siya? Nagpunta siya sa primeval forest upang hanapin ang hari ng mga dragons. Ano? Nagulat si Thies. Nagpunta si Dexter sa primeval forest mag-isa. Umiling si Korra. Hindi. Isinama niya ang ilan sa kanyang mga subordinate. Tao lang. Wala ba siyang ibang mandirigma sa tabi niya? Umiling muli si Korra. Tinasama lang niya ang mga subordinate niya. Ngumiti si Thies. Wala silang ideya sa takot sa sinaunang kagubatan. At iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon sila ng lakas ng loob na magtungo doon. Siguro wala na tayong gagawin sa pagkakataong ito. Ang mga primordial beast na iyon ay maaaring wakasan ang kanyang buhay para sa atin. Ikiniling ni Korra ang ulo nito bilang pagsang-ayon.
Lord Theus, kailangan mo bang ipaalam sa mga kaibigan ko na palibutan si Dexter at ang kanyang mga tauhan? No need. Pumunta tayo sa Primeval Forest para tingnan din ang sitwasyon. Lord Theus, bakit ka pupunta doon? Hinding-hindi natin dapat maliitin ang ating kalaban. Dahil hindi mo alam kung ano pa ang mga pakulo nila. Baka may paraan si Dexter at ang iba pa para maiwasan ang mga pag-atake ng Primordial Beast. Gusto kong ako mismo ang pumatay sa kanila kung magkakaroon ako ng pagkakataon. Pangalawa, gusto kong makita ang King of Dragons. Malungkot na sinabi ni Theus. Mas mabuti kung lulunukin ko ang apdo ng dragon. Natahimik si Korra. Nabalitaan nito ang tungkol sa reputasyon ng hari ng dragon. At hindi nito masisiguro na mananalo ito laban sa hari ng mga dragon at makuha ang apdo nito para kay Theus. Akmang kikilos na si Theus. May nag-alerto sa kanyang kamalayan. Alam ni Theus na ang nakulong na tagapangalaga ng Mount Kosh at Erebus ay tinatawagan siya. Naisip niya na natauhan na sila at nagpas siyang magpasakop sa kanya. Kabanata 2825. Dinala ni Theus si Korra upang makipagkita sa tagapangalaga ng bundok Kosh at Erebus. Sa puntong iyon, ang tagapangalaga ng Mount Kosh at Erebus ay labis na pinahirapan ng Spiritual Energy Cage at Soul Pinion Formation. Nang makita nila si Theus, lumiwanag ang kanilang mga mata, at nagmakaawa sila. Panginoong Theus, pakiusap na bitawan mo kami. Hindi na tayo makakatagal. Masakit, Lord Theus. Handa akong magpasakop sa iyo. Ngumiti si Theus. Dadagdagan niya ang lakas ng Spiritual Energy Cage at ang Soul Pinion Formation. Kaya kahanga-hangang nakahawak ang dalawa hanggang ngayon. Pagkatapos ay sinabi ni Theus, kung gusto mong mabuhay, pirmahan mo itong kontrata ng alipin. Upang mabuhay. Ang tagapangalaga ng Mount Kosh at Erebus ay walang pagpipilian kundi pirmahan ang kanilang mga pangalan sa kontrata ng alipin. Ang pag-asa ay umiiral lamang kung sila ay nabubuhay. Ang pagkamatay ay nangangahulugan ng pagkawala ng lahat. Sa mismong pagpirma ng dalawa sa kanilang mga pangalan. Tinanggal ni Theus ang hola at ang porma sayon. Agad na bumagsak ang dalawa sa lupa. Hingal na para bang nagmarathon. Si Erebus ay umuubo pa ng dugo. Siya ay nagdusa ng matinding panloob na pinsala nang siya ay nakulong ng Soul Pinion Formation. Gayunpaman, ang sakit sa kanyang katawan ay walang halaga kung ikukumpara sa sakit sa kanyang puso. Ang tagapangalaga ng Mount Kosh ay palaging ipinagmamalaki ang kanyang lahi ng Kosh clan. At ipinagmamalaki ni Erebus ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang netherworld. Gayunpaman, sila ngayon ay hamak na mga alipin ng mga Diyos. Hindi sila maaaring maging mga taksil kahit na gusto nila. Pagkatapos ng lahat, ang kontrata ng alipin ng mga Diyos ay isinulat batay sa mga batas ng kalikasan. Ang pagtataksil ay nangangahulugan ng paglabag sa mga batas ng kalikasan. At sila ay mamamatay bilang tugon. Gayunpaman, walang mga ganap sa anumang bagay. Marahil ay may paraan ang Netherworld at Kosh clan para maalis ang kontrata ng alipin. Ang dalawang entity na iyon ay ang tagapangalaga ng Mount Kosh at ang huling pag-asa ni Erebus. Pagkatapos ay sinabi ni Theus, mula ngayon, ikaw ay aking alipin. Huwag mong isipin ang pagtataksil. Sigurado akong alam mo ang kapangyarihan ng kontrata ng alipin ng mga Diyos. Magtrabaho para sa akin, at pakikitunguhan kita ng mabuti. Sa sinabi nito, binato sila ni Theus ng 2 table task. Lunukan mo. Ito ay, parehong nag-alinlangan ang tagapangalaga ng Mount Kosh at Erebus. God's recovery pill na gawa sa spirit pill. Pagkatapos mong inumin ito, mababawi mo ang iyong lakas para makabawi mula sa iyong internal injuries. Hindi ito ang unang beses na narinig nila ang recovery pill. Kaya hindi sila nagdalawang isip na lunukan ito. Saktong pagpasok ng tableta sa kanilang tiyan. Isang lamig ang bumalot sa kanilang katawan. Ang lamig na iyon ay may kakayahang magpalusog sa kanilang pisikal na katawan. At ang kanilang mga katawan ay kitang-kitang gumagaling. Sa bilis na ito, malapit na silang bumalik sa kanilang pinakamataas na estado. Sabi ni Theus, sige, gabi na, sumama ka sa akin sa Primeval Forest. Ano?
Parehong kinakabahan ang guardian ng Mount Kush at Erebus kay Theus. Lord Theus, you want to go to the primeval forest. Delikadong lugar yan. Di ba? Malalagay tayo sa mortal danger. Ang tagapangalaga ng Mount Kush at Erebus ay minsang nagpunta sa primeval forest upang humanap ng isang spirit pill para sa koneksyon ng Soul Pinion Formation. Gayunpaman, ang mga primordial beast ay mas malakas kaysa sa inaasahan nila. At isa sa kanila ang muntik ng mapatay. Sa huli, kailangan nilang hilahin ang bawat lansihin nila upang tumakas sa lugar. Sa kabilang banda, ang primordial beast ay dumanas lamang ng minor injuries. Ang pagkuha ng spirit pill ay tila imposible. Sa katunayan, ninakaw nilang dalawa ang spirit pill ng Soul Pinion Formation mula sa Camp North. Gayunpaman, walang pakialam na sinabi ni Theus. Huwag kang mag-alala, ang mga primordial beast ay walang magagawa sa akin sa paligid. Kahit na makatagpo tayo ng panganib, magagawa pa rin kitang ilabas ng ligtas at maayos. Higit pa rito, mayroon tayong alyansa na nagpoprotekta sa atin sa Primeval Forest. Isang alyansa sa Primeval Forest. Ang tagapangalaga ng Bundok Kush at Erebus ay mausisa na nagtanong. Ano, mayroon kang mga lalaking nakatalaga sa sinaunang kagubatan? Umiling si Theus. Siyempre hindi. Ang ibig kong sabihin ay ang ilan sa mga primordial beast ay nagtatrabaho para sa akin. Paano kaya iyon? Parehong nagdududa ang tagapangalaga ng Mount Kush at Erebus. Kabanata 2826. Alam ng lahat na ang mga primordial na hayop ay malupit at hindi kailanman magpapasakop sa kanilang kalaban. Sa katunayan, hindi sila natatakot sa kamatayan. Sa makatuwid, ang tagapangalaga ng Mount Kush at Erebus ay hindi mapaniwalaan na nagawa ni Theus na mapaamo ang ilan sa mga primordial na hayop. Ngumiti si Theus at ipinakita sa kanila ang maliit na ahas sa kanyang kamay. I didn't win over those primordial beasts. They're Korra's friends. Madaling humingi ng tulong si Korra sa mga kaibigan nito. Ang tagapangalaga ng Mount Kush at Erebus ay tumingin sa maliit na batik-batik na ahas. Walang imak. Maaaring mas maikli pa ang ahas na ito kaysa sa isang hibla ng balahibo ng primordial beast. Maaari ba nitong hilingin sa mga primordial beast na tulungan ito? Ito ay parang walang katotohanan. Nagalit si Korra. Nakikita nito na ang tagapangalaga ng Bundok Kush at Erebus ay tumitingin dito. Pagkatapos ay gumapang ito sa lupa at nag-transform sa kanyang tunay na anyo. Ang pangalawa ay nag-transform ito sa mahigit 50 metrong haba na sawa. Ang tagapangalaga ng Mount Kush at Erebus ay natulala. Darn! Napakalakas ng maliit na ahas na ito. Hindi mo talaga mahuhusgahan ang isang libro sa pabalat nito. Theus then prompted. Let's go. Sa pagkakataong ito, hindi na nagsalita ang tagapangalaga ng Mount Kush at Erebus habang sinusundan nila si Theus. Nakapagdesisyon na si Theus. At kahit hindi natutuwa ang dalawa sa desisyon niya, wala silang choice kundi sumama sa kanya. Habang papunta sila doon, pansamantalang nagtanong ang tagapangalaga ng Mount Kush. Panginoong Theus, bakit ka pupunta sa Primeval Forest? Una sa lahat, papatayin ko si Dexter. Dexter. Nagbahagi ng hitsura ang tagapangalaga ng Mount Kush at Erebus. Nagpunta si Dexter sa Primeval Forest. Bakit siya pumunta doon? Oo, tumango si Theus. Nagpunta siya sa Primeval Forest para hanapin ang King of Dragons. Hari ng Dragons. Ito ang unang beses na narinig ng guardian ng Mount Kush at Erebus ang pangalang iyon. Tinong Hari ng Dragons. Yung ahas na laging nasa paligid ni Dexter. Fortuna. Sabay-sabay na sigaw ng tagapangalaga ng Bundok Kush at Erebus. Bakit iniwan ni Fortuna si Dexter at pumunta sa Primeval Forest? Bakit nasa Primeval Forest ito? Paano ito naging King of Dragons? Kaya, tinabi sa kanila ni Theus ang tungkol sa nakaraan ng King of Dragons. Natigilan ang dalawa matapos marinig ang kwento. Hindi nila akalain na magkakaroon ng ganito kaluwalhating kasaysayan ang Fortuna. Talagang hindi mahuhusgahan ng isang tao ang isang libro sa pabalat nito. Pagkatapos ay sinabi ng tagapangalaga ng Bundok Kush. Si Dexter ay malamang napapatayin ng mga primordial na hayop sa Primeval Forest.
Malamang na wala na tayong kailangang gawin. T.S. authored. Never underestimate your enemy. If Dexter had the courage to head there, I'm sure he has a reason for that courage. Ang tagapangalaga ng bundok Kosh at Erebus ay tumango at tumahimik. Sa katunayan, si Dexter ay isang lalaking may maraming A sa kanyang manggas. Samantala, pinangunahan na ni Dexter ang kanyang mga tauhan sa primeval forest. Ang kagubatan ay nabubuhay ayon sa pangalan nito. At walang mga bakas ng mga tao. Minsan, may mga alulong ng mga hayop. At ang mga tunog na iyon ay nagdulot ng panginginig sa mga gulugad ng mga nakikinig. Inisip ni Dexter kung sila ba ang unang taong pumasok sa lugar. Huminga siya ng malalim. Pagkatapos ay sinabi niya, mag-ingat ka, bawat hakbang natin ay isa pang hakbang sa panganib. Kung may napansin kang kakaiba, ipagbigay alam kaagad sa iba. Naiintindihan. Ang mga tao ay nagpatuloy sa kanilang paglalakad ng maingat. Sa kabila ng kanilang pag-aalala, isang aksidente pa rin ang nangyari. Si Ares, na huling naglalakad, ay nahulog sa latian. Natarante si Ares at sumigaw. Tulungan mo ako. Noon, lumubog na ang kalahati ng katawan ni Ares, at kitang-kita pa rin niya ang mabilis na paglubog. Ang pagpupumiglas ni Ares ay lalo lang siyang nagpabilis ng paglubog. Sa kabutihang palad, mabilis na tumugon si Soul Wolf at ang iba pa. Dali-dali nilang hinawakan ang kamay ni Ares at hinayla siya palabas. Pagkatapos ay tinukso ni Soul Wolf. Ares, hindi ka sapat, ha? Isang latian lang ang muntik ng magwakas sa iyo. Kabanata 2827. Sa karaniwang mga pangyayari, ang mga mandirigmang tulad nila ay dapat na madaling makatakas mula sa latian. Sa katunayan, maaari silang magdulot ng pagsabog sa latian. Gayunpaman, nanginginig pa rin si Ares sa gulat. May isang bagay sa ilalim ng latian. Ito ay isang palumpong na kamay na humila sa akin papunta sa latian. Hindi ako makalaya dahil ito ay masyadong malakas. Nagulat ang lahat nang malaman na may malaking kamay sa latian. At mabilis nilang inilipat ang kanilang mga tingin sa latian. Ang latian ay lumilitaw na bumalik sa dati nitong mapayapang kalagayan. Na walang nakikitang mga palatandaan ng anumang kaguluhan. Mabilis na naglabas ng lakas ang lahat para tuklasin ang lalim ng latian. Nakakita sila ng kakaibang presensya na nagmumula sa ilalim ng latian. At ang matinding-tindi nito ay sapat na upang magpadala ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Ang ideya lamang na ang isang bagay na sapat na makapangyarihan upang mabigla ang isang ultimate class warrior ay maaaring nakatago sa ilalim ng ibabaw ay sapat na upang madaig sila. Sa sandaling iyon, tinanong ni Ares, ang nilalang ba na ito ay umiiral sa ilalim ng bawat latian o ito lamang? Nagtataka, kumalat sila sa buong lugar upang tingnan ang iba pang mga latian. May nararamdaman ako sa hukay na ito. Ito rin. What the F***? Tiningnan ko ang tatlong latian na hukay at naramdaman ko ang aura ng nilalang sa bawat isa sa kanila. Seryoso, maraming hukay dito. Ilang nilalang ba? Biglang deklara ni Dexter. Iisa lang yata ang nilalang. Ang iba ay nakatingin sa kanya na may pagtataka. Dexter, tinuri namin at nakumpirma na mayroong isang nilalang sa bawat latian na hukay. Ano? Tinasabi mo ba yan? Napaatras sila at napasinghap ng mariin. Isang mariing tango ang ibinigay ni Dexter. Oo, tama iyan. Lalong tumindi ang kanilang pagkagulat. Tinasabi ni Dexter na mayroong isang napakalaking nilalang na nagtatago sa ilalim ng latian. Kaya naman naramdaman nila ang aura nito sa ilalim ng bawat latian na hukay. Dahil sa laki ng buong latian, ang nilalang ay dapat na mas malaki kaysa sa isang football field. Na naging dahilan upang sampin nila ang kanilang malas. Iniisip nila kung ito ay isang hayop. Ngunit ang gayong napakalaking nilalang ay hindi matatalo sa primeval na kagubatan. At kung ito ay umiiral sa kaharian ng tao, walang sino man ang makakayang pukawin ito. Hindi nila maiwasang manginig sa takot. Dapat umalis na tayo agad. Udyok ni Ares, I think the creature has set its sight on me. Baka sipsipin ako nito sa latian anytime. Dali-dali silang inakay ni Dexter palayo sa latian upang maiwasan ang anumang gulo.
Nakahinga sila ng maluwag nang marating nila ang isang mabatong gubat. Bago pa sila makahinga, biglang nabasag ang isang malaking bato sa tabi nila. Napakunot ang noo ni Dexter nang maramdaman niya ang krisis. Nag-iba ang ekspresyon niya habang sumisigaw. Danger! Run! Halos hindi pa niya natapos ang kanyang mga salita nang sumabog ang mga pagsabog sa mga malalaking bato sa kanilang paligid. Isang napakalaking buntot, na kasing kapal ng isang puno ng kahoy. Ang sumambulat sa mga bato at sumabog patungo sa kanila. Habang si Dexter at ang iba ay abala sa pag-iwas sa mga bato. Ang napakalaking buntot ay biglang lumitaw at hinampas sila ng napakalakas. Kaya lumipad sila pabalik. Nakaramdam sila ng goosebump sa kanilang balat. What the F*** is this creature? Napakalaki ng buntot nito. Walang oras para mag-isip. Pilit na tumahol si Dexter. Go! Fight our way out. Agad na inatake ng lahat ang buntot ng buong lakas. Ang hangin ay napuno ng mga paputok na tunog habang ang buntot ay nagtamo ng maraming sugat. Sa kabila ng napakalaking sukat nito, ang nilalang ay tila walang karanasan sa pakikipaglaban. Si Dexter at ang kanyang mga kasamahan ay mabilis na nagtagumpay at nagtamo ng matinding pinsala dito. Sa kalaunan, ang sugatang buntot ay nagtangkang tumakas sa pinangyarihan. Natural, hindi ito hahayaang makatakas ni Dexter. Sa pamamagitan ng pagpatay nito, maaari siyang makakuha ng isang spirit pill. Napakalaki ng nilalang, kaya sigurado siyang isa itong primordial beast. Kabanata 2828. Tinabi ni Dexter kay Ares. Ares, gamitin ang divine weapon ng dark level para matrap ang buntot. Nakuha ko, sagot ni Ares. Tumalon siya sa himpapawid at bumagsak sa lupa. Itinutok ang kanyang banal na sandata sa buntot ng nilalang upang subukang maipit ito sa lupa. Nag-aalala si Dexter na ang divine weapon lang ng dark level ay hindi sapat para supilan ang nilalang. Kaya tinawag niya ang kanyang enerhiya para maging Dragon King Sword. Na ginamit niya para tumulong sa pag-ipit ng buntot ng nilalang sa lupa. Ang Dragon King Sword ni Dexter ay hindi ginawa gamit ang espiritual na bakal. Ngunit ito ay kasing lakas ng isang banal na sandata ng mid-dark level. Matagumpay na naipit ng parehong dark level na divine weapon ang buntot sa lupa. Ang nilalang ay nagpakawala ng isang nakakabinging dagandong ng matinding paghihirap at nagpagulong-gulong. Bumangga sa kalapit na mga bundok kasama ang napakalaking katawan nito. Kasabay nito, ang katawan nito ay mabilis na lumiit. At sa loob ng ilang sandali, bumalik ito sa normal na laki. Noon, nakita na ng lahat ang tunay na anyo nito ay panggalan. Nasa kritikal na kondisyon ang panggalan. May dugong tumutulo mula sa mga orifice nito at hirap sa paghinga. Tila maaaring mamatay ang panggalan anumang oras. Napabuntong hininga si Soul Wolf. Natalo natin ang primordial beast na ito ng madali. Mukhang na-overestimated natin ang kapangyarihan nila. At baka si Minotaur ang pinakamalakas na nilalang dito. Umiling si Dexter. Hindi ganoon ka-simple. Hindi mo ba napansin na ang panggalan ay malubhang na sugatan? Sumagot si Soul Wolf. Oo, napansin ko iyon. Hindi ba't ginagawa natin iyon? Umiling si Dexter. I don't think so. I suspect na ang panggalan ay nasaktan na ng husto bago kami nagpakita. I'll go check it out. Kaya takpan mo ako. Takip. Takpan ano? Natarante si Soul Wolf. Ipinahayag ni Dexter ang kanyang mga alalahanin. Nag-aalala ako na ang panggalan ay maaaring nagkukunwaring mga pinsala nito. Maaaring ginagamit ito bilang isang pukana upang lapitan tayo bago magpakawala ng isang malakas na pag-atake upang maalis tayong lahat ng sabay-sabay. Mataimtim na tumango si Soul Wolf. Sige, nanigas ang buong katawan niya. Handang katayin ang panggalan kung kikilos ito. Maingat na nilapitan ni Dexter ang panggalan habang nanginginig ito sa takot. Kalahati. Napansin niyang ang panggalan ay nagbibigay sa kanya ng nagsusumamong tingin. Ay, ang panggalan na nagmamakaawa na iligtas ko ito. Karamihan sa mga primordial beast ay masigla. Kaya normal lang sa panggalan na ito na humingi ng tawad sa akin. Nang makalapit si Dexter, biglang tumayo ang panggalan at itinaas ang mga paa nito. Na humahampas kay Dexter.
Maaaring bumalik ang Pangolin sa orihinal nitong laki. Ngunit medyo malaki pa rin ito. Halos kasing laki ng isang maliit na buwaya. Nang tumayo ito sa kanyang hulihan ng mga binti. Ito ay kasing tangkad ng karaniwang nasa hustong gulang na tao. Bukod dito, matutulis at matulin ang mga kuko nito. Hindi makareact si Dexter sa oras. Takabutihang palad. Ang Soul Wolf at ang iba pa ay nakabantay sa Pangolin. Sa sandaling ito ay kumilos. Agad nila itong inatake. Bago damapo ang mga kuko ng Pangolin sa katawan ni Dexter. Inihagis ito sa lupa ni Soul Wolf at ng iba pa at muling nagluha ng isang subo ng dugo. Ang galit ni Dexter ay sumibol sa kanya habang siya ay naglalabas ng malakas na enerhiya upang hindi makakilos ang katawan ng Pangolin. Isang malakas na sigaw ang pinakawala ng nilalang habang namumungay ang mga mata nito mula sa kanilang mga socket sa matinding paghihirap. Ang tunog ng Pangolin ay umalangaw-ngaw sa isip ni Dexter. Patawarin mo ako, sir. Maawa ka sa akin. Ang Pangolin ay walang kakayahang makipag-usap sa wika ng tao at may parating lamang ang mga iniisip nito sa paunang paraan sa pamamagitan ng mga pandaman nito. Icily said Dexter. You tried to kill me and threatened my safety. You deserve to die 100 times. I shall give you a chance to choose your favorite way to die. Ang Pangolin ay nasa bingit ng luha. Sir, please spare me. I had no choice. Napangisi si Dexter. No choice. Sige, I'll give you a chance to explain yourself. Well, parang natigilan ang Pangolin. Dagdag pa ni Dexter. Kung tumanggi kang magsabi ng anuman, wala akong magagawa kundi patayin ka. Nakiusap ang Pangolin. Pakiusap. Sir, hayaan mo akong magpaliwanag. Magtatapat ako sa iyo. Nagdusa ako ng matinding pinsala sa loob at nakatagpo ako ng rejuvenation grass dito. Ito ay mahalaga para sa aking pagbawi. Ngunit ang damo ay hindi pa matured. Kaya, ako ay nakatayo bantay dito upang protektahan ito. Nang makita ko kayong lahat na papalapit at halos tumuntong na sa damuhan. Wala akong nagawa kundi kumilos para mapilitan kayong tahakin ang ibang ruta. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Kabanata 2829. Pinaril ng Soul Wolf ang Pangolin gamit ang masamang tingin. Tingin mo tanga kami. Kaya na kitang patayin. Tinubukan mo kaming patayin kanina. How dare you claim you had no intention to harm us? Ang Pangolin ay nanginginig sa takot. Takawalan ng salita. Ako. Ayaw mag-aksaya ng oras ni Dexter. Kaya malamig na tanong niya. Let me ask you something. Gusto mo bang mabuhay? Napakamot ng ulo ang Pangolin. Siyempre gusto ko. Tinabi ni Dexter. Kung gusto mong mabuhay, ibigay mo sa akin ang iyong spirit pill. At pakakawalan kita. Sumili ang Pangolin ng mapait na ngiti. I'm sorry. Pero hindi ko kaya. Ang nag-iisang lobo ay lumipad sa sobrang galit. Kung may death wish ka, tutuperin ko ang wish mo. Mabilis na nilinaw ng Pangolin. Pakinggan mo ako. Kung nasa akin pa ang spirit pill ko, naibigay ko na sa iyo. Ngunit sa kasamaang palad, ito ay kinuha sa akin. At hindi ko ito maibibigay sa iyo. Ano? Nagulat ang espiritual na kamalayan ni Quinlan. Ang Pangolin na ito ay walang spirit pill. Iyan ay kawili-wili. Ito ay lubos na kahanga-hanga na ito ay napakalakas pa rin kung wala ito. Kung mayroon nga itong isang spirit pill, baka hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon laban dito. Kami ay naging nilamon na ngayon. Tanong ni Dexter. Mr. Yes, mas malakas ba itong Pangolin kaysa Minotaur? Tumanggo si Quinlan. Siyempre. Ito ay ilang beses na mas malakas kaysa Minotaur. Napabuntong hininga si Dexter. Talaga. Kung ganoon paano nawala ang spirit pill nito? Ang nilalang na kumuha nito ay mas makapangyarihan kaysa Pangolin. Itinuro ni Quinlan. Tingnan mo ang mga paa ng Pangolin. Gustong-gusto ng mga nilalang na ito na itago ang kanilang spirit pill sa kanilang mga paa. Nang marinig iyon, tinawag ni Dexter ang kanyang lakas upang suriin ang mga paa ng Pangolin. Sa kanyang pagkabigo, walang anuman sa mga paa ng Pangolin. Tanong ni Dexter. Pangolin, sino ang uminom ng spirit pill mo? Isang kislap ng takot ang lumitaw sa mga mata ni Pangolin.
Maaaring hindi ka naniniwala sa akin. Ngunit ang King of Dragons ay bumalik. Hindi maisip ni Dexter at ng kanyang mga kasama ang lawak ng trauma na ginawa ng King of Dragons sa Primordial Beasts. Dahil si Pangolin ay tila takot na takot kahit na binanggit lang ang King of Dragons. Imposibleng umasa na ito ay muling isaalang-alang at pipiliing pagsilbihan muli si Dexter. Nagtanong si Dexter, kailan kinuha ng King of Dragons ang iyong spirit pill? Nasaan na ngayon? Ininom nito ang aking spirit pill kahapon. Hindi ko alam kung nasaan ito ngayon. Sagot ni Pangolin. Saan nagpunta? Udyok ni Dexter. Iminuwestro ni Pangolin ang paa nito sa silangan. Walang pag-aalinlangan. Pumakbang si Dexter sa direksyong silangan. Bilasan mo. Bilasan natin. Dexter, paano ang nilalang na ito? Tanong ni Soul Wolf. Patayin mo para hindi malik ang kinaroroonan natin. Ang sagot ni Dexter. Oo naman. Nagmamakaawa si Pangolin nang may takot ng kumilos si Soul Wolf. Please, spare my life and let me go this time. I promise not to tell your whereabouts to anyone. I swear. Nagkomento si Soul Wolf. Kung papatayin ka namin, kakainin namin ang karne mo. Hindi pa ako nakatikim ng Primordial Beast meat dati. Dahil umiral ka na noon pa man. Bet kung masarap ang karne mo. Halos naglalaway na siya habang nagsasalita. Napaluha si Pangolin habang nagsusumamo. Pakiusap iligtas mo ang buhay ko. Huwag mo akong patayin. Dahil maaari pa akong magamit sa iyo. Pagsisisihan mong pinatay mo ako dahil matutulungan kitang mahanap ang King of Dragons. Huminto si Dexter sa kanyang paglalakad at umikot sa kanyang mga takong upang tingnan si Pangolin. Paano mo gagawin iyon? Ipinaliwanag ni Pangolin. Kamakailan lang ay ininom ng King of Dragons ang aking spirit pill. Ngunit hindi pa ito nagkaroon ng pagkakataon na i-convert ito sa sarili nitong. Kahit na ang koneksyon ay maaaring mahina. Masigasig nitong idinagdag. Maaaring tumagal ng hanggang 7 araw ang King of Dragons para ma-convert ang aking spirit pill. At sa loob ng panahong iyon, madarama ko pa rin ito at tulungan kang mahanap ito. Bukod dito, ang Primeval Forest ay puno ng mga mapanganib na nilalang. At kung hindi sinasadyang pumasok ka sa kanilang mga teritoryo, sasalakayin ka nila sa pamamagitan ko bilang iyong gabay. Maaari kang maglakbay ng ligtas. At mailigtas ko pa ang iyong buhay kung kinakailangan. Kabanata 2830. Taglit na pinag-isipan ni Dexter ang alok ni Pangolin bago sumang-ayon. Nakikita ko ang iyong punto. Gayunpaman, paano kami makatitiyak na hindi mo kami sinasadyang dadalhin sa teritoryo ng isang mabangis na hayop at papatayin kami? Sa totoo lang, hindi ko magtiwala ka pa ng buo. Kumunat ang noo ni Pangolin at tuluyang nagpakawala ng buntong hininga. Lahat tama. Maaari tayong bumuo ng kontratang Panginoon at alipin. Kapag naitatag na ang kontrata, papatawan ako ng parusa ng mga batas ng kalikasan. At mawawala ang kaluluwa ko kung ipagkanulo kita. May tiwala ka na ba sa akin ngayon? Bahagyang tumango si Dexter. Mas katulad niyan. Sa pamamagitan nito, ginamit niya ang kanyang mental na enerhiya upang bumuo ng isang master at slave contract. Ginamit din ni Pangolin ang mental energy nito para lagdaan ang kontrata. Pagkatapos nilang pareho na pumirma sa kontrata, opisyal na itong nagkabisa. Tanong ni Dexter. Pangolin, tinabi mo kanina na nanatili ka rito para protektahan ang rejuvenation grass. Nasaan na? Pinahaba ng Pangolin ang nanginginig nitong paa. Itinuro ang isang malaputing lotes na halaman na may 10 metro ang layo. Ayan na, sabi nito. Tinagmasdan ni Dexter ang rejuvenation grass, na nakakuha ng kanyang atensyon. Ano ang epekto nito? Mukhang hindi mapakali si Pangolin habang nagsasalita ito. Guro, dapat kong ipaalam sa iyo na ang rejuvenation grass ay mabisa lamang para sa mga Pangolin at walang pakinabang para sa mga tao. Sa katunayan, kung ito ay ubusin ng isang tao, ito ay maaaring magresulta sa pagkalason. Kaya, walang silbi na kunin mo ito. Dexter asked Quinlan. Mr. Yes. Is Pangolin speaking the truth? Umalaklak si Quinlan at sumagot.
Ang mga panggalan at mga tao ay parehong nabubuhay na nilalang. Kaya hindi makatwiran para sa isang bagay na maging kapaki-pakinabang para sa isa ngunit hindi sa isa. Isa na may instant na pagsabog ng explosive energy. Maaari pa itong magligtas ng mga buhay. Ito ay lubos na mahalaga. Nang malaman na nagsinungaling si Panggalan sa kanya, tinampal ng malakas ni Dexter ang ulo nito. Matapos tamaan ng malakas na atake ni Dexter. Ilang beses na bumagsak si Panggalan sa lupa bago tuluyang tumigil. Namamagang ulo at dila na lumalabas sa bibig nito. Miserable ang hitsura ni Panggalan habang umaagos ang dugo sa gilid ng labi nito. Mahinang tanong ni Panggalan. Master, bakit mo ako sinaktan? Putol ni Dexter. Kung maglalakas loob kang magsinungaling muli sa akin. Higit pa ang gagawin ko kaysa sa tamaan ka. Kakatayin kita kaagad. Ang rejuvenation grass ay maaaring gawing pampabata na tableta para bumuti ang sigla at lumakas ang lakas. Tatingin mo ba isa akong tanga na madaling mahulog sa mga kasinungalingan mo? Hindi nakaimik si Panggalan. Kung alam mo nang mabuti ang rejuvenation grass, bakit mo ako tatanungin tungkol sa mga epekto nito? Siguradong sinasadya mo iyon. Nangolan ay nasa bingit ng luha. Maingat. Iningatan ni Dexter ang rejuvenation grass at inihayag. Halika, magpatuloy tayo sa ating paglalakbay upang mahanap ang hari ng mga dragon. Habang sila ay nasa daan, maingat na nagtanong si Panggalan. Guro, maaari ko bang itanong kung bakit gusto mong hanapin ang hari ng mga dragon? Siya ay baliw at walang pinipiling kumitil ng buhay. Minsan ko siyang tinawag na isang maliit na bulate sa likod niya. At mula noon ay nagtatanim siya ng sama ng loob. Pagbalik niya, naghiganti siya sa akin. Dexter disclosed. King of Dragons used to be my servant. Gayunpaman, hindi niya sinunod ang utos ko at tumakas. Pumunta ako dito para hulihin siya at ipakita sa kanya ang kahihinatnan ng kanyang mga aksyon. Ano? Halos lumuwa ang mga mata ni Panggalan sa kanilang mga socket. King of Dragons dati ang lingkod niya. Sino ang mga taong ito? Hindi ako makapaniwala na kaya nilang paikop sa kanila ang King of Dragons. Hindi na nang ahas si Panggalan na maliitin sila. At ang huling paghihimagsik sa puso nito ay naglaho. Kaagad pagkatapos ng kanilang pag-alis. Gumuho ang lupa. At isang maliit na butas na kasing laki ng isang kamay ang nagkatawang tao. Maingat na sumilip mula sa butas ang ulo ng kulay abong daga. Maingat nitong pinagmasdan ang paligid at siniguradong walang tao sa paligid bago ito maingat na umakyat. F*** ito. Ang primeval forest ay nagiging mas mapanganib sa araw. Pagkabalik nito, natalo ng King of Dragons si Panggalan at inalis ang spirit pill nito. Halos patayin ito sa proseso.